Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So Pisces, nasa dulo na tayo ng June. Ano yung mga bagay na dapat mong malaman at those petsa na yan sa mga kapalaran mo for the week, okay? So ngayon, Pisces, to na kagawian, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yun, kaya relax ka lang. Use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, meron tayong isang tanong, isang sagot later. Huwag mong isasulat sa baba ha, sa isip mo lang. Both of us will use our intuition or intuitive download para sagutin yung isang tanong mo. So, stay tuned sa dulo ng reading natin because there will be isang tanong, isang sagot portion para sa iyo. Okay? Ihanda mo na yung tanong na yan. So, Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness every time po na meron tayong reading for Pisces. Isa po yan sa mga paraan para supportahan nyo po ang channel natin. So thank you po for not skipping the ads. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayon June 23 hanggang June 29? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the 7 of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the 9 of Wands. Beautiful. In the area of what you need, you have the 10 of Swords. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the 9 of Swords. Dalawang 9, meron daw kailangan ka i-release. Meron mga bagay ka daw kailangan i-release this time. Pag-usapan natin in detail mode maya-maya lamang. In the area of your near future, you have the Fool card. Yes, new beginning. In the area of your challenge this week, meron kang Judgment card. In the area of your fortune, meron kang 7 of Pentacles. Beautiful. Dalawang 7. May luck ka din ngayong linggong ito. May swerte ka rin paparating sa buhay mo. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang 3 of Pentacles. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito Pisces? Meron ka na bang hula? O meron kang kutob? Use your intuition. Baka maaaring makatulong yan kung ano ito. Pero later, sabay-sabay natin siyang bubuksan kung ano ang outcome mo for the week na naghihintay sa iyong kapalaran para sa linggong ito. So bago natin basahin in detail mode kada cards mo Pisces, alamin muna natin kung ano yung lingering energy in your background. Ano yung mga bagay na pwede mong gamiting bala o armas para lagpasan ang bawat area ng life mo for the week. You have, wow, 2 of Wands. 2 of Wands is you telling yourself na kailangan ko mag-decide. Okay? This week is all about decisions. Nakita ko rin dito, may mga parte sa buhay mo na parang kailangan mo na mag-decide whether staying or going, whether staying on your comfort zone or trying something new and taking a risk. May mga bagay na dapat daw malinaw na sa'yo kung saan ka patungo, kung saan ka, ano yung tatahakin mong landas, ano yung decision mo about a certain endeavor, about a certain topic, about a certain area of your life. Parang sabi ni Spirit Guides, this week is a week for you to decide. A week for you to know the truth and to have a clear vision of what you truly want. 2 of Wands also is a card of travel. Baka meron sa inyo ay gusto mag-travel o nagkaplano mag-travel for the week o sa mga hinaharap. Parang ito yung linggong ito, magkakaroon ka daw ng parang pinal na desisyon kung mag-travel ka ba doon, i-accept mo ba yon, lilipat ka ba, kakawala ka na ba sa nakasanayan, ganyan. So ngayon parang you're eager, parang may uhaw may uhaw in your part to gain more, to have more, to achieve more, ganyan. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, sa tulong nito of Wands in your background, kaya mong kumawala sa nakasanayan mo. Kaya mong tumulay. Tignan mo siya, nakatayo siya sa balkonahe niya, ng bahay niya. Yun yung nakasanayan niya. Buong buhay niya, doon lang siya nakatapak. Pero gamit yung globo, natanaw niya yung paligid na parang, uy, something pa pala is out there waiting for me to achieve, waiting for me to conquer, waiting for me to be embraced. Ganyan. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides, parang dapat mo nang ihanda ang sarili mo for something new, for something else. Parang ito yung panahon na baguhin na ang dapat baguhin, yakapin ang dapat yakapin, gawin na yung dapat ginawa mo pa before. Parang ito yung panahon na maging matapang ka daw to embrace new things and unfamiliar things in your life. Okay? Isang mapagpalaya, isang empowering, isang decision-making time for you ito, Pisces. So congratulations because I'm seeing you're about to enter a new era of your life kung saan may yayakapin ka mga bagong oportunidad. Di ba exciting yun? So this is really, really beautiful for you. So congratulations. Okay?
So pag-usapan na natin ang yung spread, ilan ang yung major arcana sa spread mo for the week. You have two. You have the full card and then the judgment card. Yes, dalawang bagay. Alam mo ang mensahe sa'yo ng dalawang major arcana na to. Kailangan mo daw magising sa isang katotohanan. Kailangan mo daw ng enlightenment. Kailangan mo daw magkaroon ng kalinawan about something. And mula sa pagkagising na yon, sa bagay na yon, sa katotohanang malalaman mo for the week, ito yung magbibigay sa iyo ng aksyon, kaukulang aksyon na magsimula ulit. Umalis o lumibad o bitawan ng isang bagay na magigising ka at nagkakaroon ka ng bagong simula. Parang fresh start, fresh new beginning because you learned something. Meron ka natuklasan o meron ka malalaman o meron ka marirealize sa buhay mo for the week o sa trabaho mo o sa pangarap mo, any aspect in your life. At yung pagkagising mo doon, yung parang enlightenment mo doon, magbibigay sa'yo ng bagong simula. Magkakaroon ka ng clear path na parang i-admit mo sa sarili mo na okay, time na to move on, time na to start something new because nagising ka nga dito. So yan ang paunang mensahe sa'yo ng iyong spirit guides gamit ang iyong major arcana sa life mo for the week. Okay? So Pisces, pag-usapan na natin ang iyong spread, ang bawat card sa iyong spread for the week. At the center, you have the Seven of Cups. Seven of Cups is all about you imagining again. All about you trying to figure out ano ba yung gusto ko. Ano yung tatahakin ko sa dako paroon. Kailangan ko mag-decide. I'm seeing you leaving something behind. I'm seeing you, like I've said, parang may uhaw eh. May uhaw in your part to achieve more, to get more, to make things into your manifestation, into your reality. Ganyan. Marami ka nang naiisip ngayon. Marami kang plano, plan A, B, or C. Marami kang options, option A, B, or C, na parang ngayon naguguluhan ka, no? Pisces, magulo sa isip mo, ano ba yung gusto ko, ano yung una kong yayakapin, ano yung una kong pipiliin, kung pag-ibig man ito, sino sa kanila, siya ba o siya, ganyan. So napakahaba naman ang hair mo kung ang daming-daming ito pinagpipilian, napaka-Diyosa mo today. Pero nakita ko dito, there are things in your life na parang pinag-iisipan mo pa. Are gonna use this, are gonna use that, are gonna accept this, are gonna accept that, ito bang tamang direksyon o yun. So medyo magulo. Pero ang maganda dito, Pisces, meron kang option, meron kang pamimilian, meron kang makukuha, di ba? Ang talagang clincher dito, ano yung best option na na-visualize mo, na magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, magbibigay sa'yo ng magandang future, magbibigay sa'yo ng magandang goal moving forward. This is like you asking your intuition, telling yourself, ano kaya dito ang dapat kong unahin? Ano kaya dito ang dapat kong yakapin? Alin dito ang dapat kong simulan? Para magkaroon ako ng bagong simula. Nakita ko dito na you have to really parang brainstorming and also clearing the cloud. Tingnan mo to, yung mga choices niya nasa ibabaw ng clouds, ibig sabihin malabo pa. Ibig sabihin, yes, nasa isip mo, yes, fantasize mo yung mga planong yan, pero para ang hirap pa niyang dalhin sa reality. Kailangan mo daw mag-decide. Tignan mo, nakataligod siya sa akin. Ibig sabihin kahit siya mismo naguguluhan siya. Hindi niya alam kung alin dyan ang dapat niyang yakapin, dapat niyang piliin, dapat niyang hugutin mula sa kanyang isipan, sa kanyang plano para dalhin sa kanyang realidad. Ito yung pagkakataon for you, Pisces, to make a choice and have a clear mind on what you truly want. Okay? The Seven of Cups being clarified by the Ace of Swords. Yes. Kalinawan talaga na isip because Ace of Swords is all about clarity of the mind, clarity of your smartness, of your might, okay? Si Ace of Swords siya nagdadala ng, okay, ito na lang, ito gagawin ko. Tinataas niya yung espada kasi nakapag-decide na siya, ito ang gagawin ko, ito tutumbukin ko, ito ang haharapin ko, ito ang gagawin ko, ganyan. Kaya nakatukod pataas ang sword na to. Yung sword na to, it's also about truth. Yung truth, malalaman mo daw this week. Yung truth na yan, ang lilinaw sa plano mo. Halimbawa, nalaman mo yung katotohanan na itong trabahong gusto mong tumbukin, hindi pala match yung pinag-aralan mo doon. Hindi pala match yung credentials mo doon. So, magkakaroon ka ng kalinawan na, ay, okay, hindi pala yan ang pupuntahan ko. Ito na lang ang option ko. Ito na lang gagawin ko. So, parang, if you have a clear mind, if you know the truth about sa mga bagay na pinag-iisipan mo, magiging madali para sa'yo ang mamili. Okay? Mas magiging madali para sa'yo ang mamili. So, ngayon parang sabi ni Spirit Guides, kailangan talaga malinaw sa isip mo, itatahakin mo. Ano ba gusto mo, Pisces? Pumunta sa Australia, pumunta sa Japan, pumunta sa Middle East. Kung marami kang lugar na gustong puntahan, alin doon yung talagang tutumbukin ko because doon ako magaling. Doon yung credentials ko. Doon may sure na trabaho. Doon may mga kasama na ako o kaya meron akong kamag-anak halimbawa.
O kaya doon talaga mas malaki yung sweldo. O kaya doon talaga pasok na pasok yung pinag-aralan ko, pwede ako doon. So, ngayon dapat talaga malinaw sa isip. Saan, alin dito ang gagawin para mas madali ka makapag-decide. Okay? Dapat clarity of the mind. In the area of what you want, you have the 9 of Wands. Yes, ngayon ayaw mong sumuko, ayaw mong mag-give up. I'm hearing you're already a wounded warrior. Talagang ikaw yung uri ng tao na hindi susuko. Ano man na mangyari. Very affectionate ka, very wise na person. Ikaw din, medyo intuitive ka din eh. Kung ano yung kutob mo, paglalaban mo yun. Kung ano yung pangarap mo yun, paglalaban mo yun kasi alam mo yun yung para sa'yo. You're the kind of person na very malalim din. And nakikita ko dito na ito yung bagay na talagang gusto mo makamit. Okay? In life, ayaw mong sakuan. Maybe because marami kang pinapag-aral, maraming umaasa sa'yo, you have the family that is really nasa bubungan mo. Alam mo yun, parang ikaw ang umaako na lahat. Parang ikaw yung arko ng buong pamilya mo. Everybody's depending on you. Kaya parang ikaw, you have no choice but to continue. You have no choice but to fight for what you want because marami ang umaasa. Marami ang naghahangad ng tagumpay mo. Because yung tagumpay mo, tagumpay din nila. Kaya kahit pagod ka na, kahit na parang hirap ka na, nilalaban mo pa rin because you know, walang ibang kakapitan, walang ibang pagkakatiwalaan, walang ibang aasahan kundi ikaw lang. I'm hearing you're the breadwinner of the family. You are the main provider para sa mga pinaprovidean mo, mga taong nakadepende sa'yo. Nakita ko rin dito na parang life is just testing you. Yeah, tinatest ka kung ano ba talaga ang gusto mo, hanggang saan ang limitasyon ni Pisces, hanggang saan ang kayang gawin, no, para abutin yung mga bagay na gusto mong tumbukin, not just for you but also your family. Ngayon, dahil ayaw mo sumuko, parang na-realize mo, at siguro nga tamang sumugal na ako, dapat na ako sumugal sa mga bagay na gusto kong makamit. Parang sabi mo na, meron kang iiwanan na lumang bagay because you realize, teka, walang growth dito. Teka, ang litang sweldo. Kung magkapagod lang din naman ako, doon ako sa bagay na mas malaki. Doon ako sa bagay na mas malaki ang sweldo o mas magandang maiipon ko. Kung pareho lang din naman na kailangan ko magpagod, magpawis at maghirap, doon na lang ako sa mas malaki. Ngayon parang you realize na you're not just working hard, you're also working smart. No, Pisces, ngayon parang nagiging mas matalino ka na sa desisyon mo. Kaya parang kailangan talaga ngayon malinaw yung tatahakin mo. Maganda na yung start eh. You're now ready to take a risk. You're now ready to humakbang sa mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before. Kasi nga naghahangad ka na mas malaki pa o naghahangad ka na mas better. Pero dapat kaakibat nun, Pisces, dapat malinaw sa isip mo yung pupuntahan, yung gagawin, yung i-expect mo din doon. Dapat kahit paano malinaw sa isip mo para yung pinaghirapan mo ay hindi mauwi sa wala. Okay? The 9 of Wands is being clarified by the Magician card. Yes, ngayon, tinatapangan mo talaga. You're the action, you're the doer ngayon. Ikaw yung parang action. Gawa ka ng gawa. At tinatapatan mo ng tapang, tinatapatan mo ng skill set and also your ability, yung mga bagay na pinagusumikapan mo. Ngayon, ramdam ko yung hard work sa'yo eh. Lahat ginagawa mo, nagiging maparaan ka, nagiging madiskarte ka, kung meron pwede ka sabay at ibang trabaho, kung meron ka main job, meron ka pang sideline na online business siguro, o kaya sa bahay mo meron ka pang tindahan. Lahat ginagawa mo para lang makaangat, para lang makaabante, para lang makaalpas sa komunoy. Yan nakita ko eh. Full of hardship, full of utang din. Nakita ko meron sa inyo, Pisces, na parang may utang. Kaya kailangan magsipag. Parang sabi mo, wala akong way, wala akong option to give up, wala akong option to quit because I need to fight. Ang dami kong responsibility, ang dami kong binabayaran, ang dami kong utang, ganyan. Kaya ngayon, talagang ikaw ang the magician. You're finding ways, you're finding solutions. At nakikita ko parang street smart ka din. Parang pinatatag ka na ng kabataan mo na naging madiskarte ka, nagtinda ka sa palengke, nagtinda kang ganto, nagtinda ka ng ganyan, namasukan ka sa ganon. Nakita ko na parang you're a very experienced person. At ikaw yung uri ng tao na hindi ka mag-give up. Kaya mong gumawa ng paraan. Kaya mong mag-isip ng diskarte para makapagsolusyon sa mga bagay-bagay in your past. Kaya ngayon, nakita ko na there's no difference eh. Parang ngayon, handa ka naman mag-level up, handa ka naman kumawala sa nakasanayan mo. Parang sabi mo, this time around, sige, mag-a-abroad na ako. O kaya, this time around, sige, punta na ako ng Maynila, doon ako maghaharap ng trabaho. O kaya, this time around, tama na pagiging employee ko, magbubuo na ako ng sarili kong negosyo, ganyan. So, merong kakawala ka na sa nakasanayan mo, handa ka nang tahakin yung bago in order for you to get out of this parang paghihirap. Especially in the area of what you need. You have the 10 of Swords. You really need to push through. Kailangan mo ibangon ang sarili mo, Pisces, okay? Bangon. You have to stand up for yourself. Rurok na daw to.
Sabi ng iyong spirit guides, what you need is to tell yourself, rurok na lahat ng pinaghirapan ko, rurok na lahat ng pagkabagsak ko, paggapang ko sa kumunoy, pagkalubog ko sa kumunoy, eto na yung chance ko na bumangon, okay? Because 10 of Swords, talagang dulo na to, 10 na to, oh. Wala nang hihigit pa sa 10 na swords sa isang card, okay? Sabi dito, katapusan na talaga ngayon ng problema mo. End of hardship na, end of struggle. Kaya naman, magplano ka na, mag-decide ka na, huwag ka na matakot na humakbang. Naranasan mo na before, okay Pisces, sabihin ko lang sa'yo, i-real talk kita. Naranasan mo na before ang madurog, naranasan mo na before ang walang makain, punong-puno ng utang, wala sigurong tirahan, ang sakta ng ibang tao. Anong choice mo? Anong excuse mo para hindi ilaban tong bagay na to? Para hindi sumugal sa isang bagay? Para hindi i-risk ang mga bagay sa buhay mo? Binibigyan ka na ng chance ni God na baguhin ang buhay mo for the better. Meron kang brand new start here, oh. Meron ka pang good result. Magigising ka na ngayon. At dapat ka talagang magising, Pisces, na parang, okay, time na for me to leave this behind. Because wala nang mapapala dito. Wala ka nang makukuha dyan. You need to really face the truth and conquer new heights, conquer new things. Magbabago ang buhay mo, promise. This will change your life for the better, okay? Bango na, sugod na. Ilaban mo yan. The 10 of Swords being clarified by the King of Swords. Yes, panindigan. Panindigan ang pagbabago. You have to be smart this time. Kailangan daw malinaw din sa isip mo because King of Swords is a king of minds. Matalino siyang super at madiskarte siya. Siya yung unang tao na madiskarte, strategic, marunong lumaban. Okay? So ngayon sabi ni Spirit Guides, kapag bumangon ka na sa pagkalugmok na yan, kung ano po yung pinanggalingan yun, sobrang struggle in your life. Sabi ni Spirit Guides, ngayon, marami ka nang natutunan dyan ha, marami ka nang pinagdaanan. Ngayon dapat maging wais ka na. Maging matalino ka sa bawat desisyon. Hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng hindi pinag-isipan. Dapat to matagal mong pinag-isipan at matagal mong tinimbang. At you also prepare hard, okay? Sabi ito ng Spirit Guides, you have to fight for this. Magkaroon ka ng paninindigan sa mga choices mo. And you have to have a smart strategy in order for you to achieve what you want, para makabangon ka. There's no excuse in your part, okay? Nanggaling ka na sa zero. Ito ang pagkakataon na bumangon ka, panindigan mo yung choices mo, and fight for it, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 9 of Swords. Sobrang pagod na pagod ka na, kakaisip. Sobrang sakit na sa ulo. Ito ang naka-apekto dito. Kaya hindi ka makapag-isip ng tama kung ano ang pipiliin mo dahil sobra-sobra na yung confusion. Sobra-sobra na yung sakit sa ulo, kalituhan, stress, overthinking. Parang ano ba talaga isipin ko dito, alin dito, hindi ko alam. Hindi ko alam ang yayakapin ko, hindi ko alam ang pupuntahan ko, hindi ko alam kung anong door ang papasukin ko, hindi ko alam kung anong new job o new area of expertise ang kailangan kong pasukin. Ano ba ipaprioritize ko dito? Gulong-gulo ka na. Ito ang naka-apekto dito. Kaya hindi ka pa makapamili because of this. Too much stress, too much overthinking, lack of sleep, a lack of time for yourself. Feeling ko, pagod na pagod ka na kasi o kaya burnout ka na, overworked ka na kaya hindi ka makapag-isip ng tama. O kaya you're afraid of failing. Sobrang fear ang naririnig ko. You're afraid to step out. Afraid of getting out of your comfort zone. Kaya ka masyado nag-worry because pinapangunahan mo yung sitwasyon. Maybe because it's very unfamiliar, it's an uncharted territory, uncharted places, uncharted experiences. Kaya siguro sobrang takot mo. Pero wala mangyayari sa takot, wala mangyayari sa worry, wala mangyayari sa overthinking. Kino-complicate lang niya yung buhay mo at kino-complicate lang yung isip mo. It's too much parang conflicted yung isip. Very magulo ang isip mo. Hindi ka makapag-isip ng tama kaya hindi mo mahanap yung right cup na pwede mong pagsimulan. Okay? Ngayon, kailangan talaga malinaw sa isip. Itapon mo yung overthinking. Itapon mo yung stress. Itapon mo yung worry. Alam ko mahirap, especially pag sarili mo ang kalaban mo. Pag sarili mo mismo ang hindi makapag-decide, mahirap yan. So ngayon, mag-meditate ka daw. Learn to walk around. Punta ka sa park, punta ka sa batis, punta ka sa ilog, punta ka sa beach. Find a solace place, okay? A very solace place. Very tahimik na lugar kung saan nakapag-isip ka mag-isa. Kailangan mo yon for your cleansing, mind cleansing, body cleansing, para mawala yung negativity in your frequency, okay? Para makapag-isip ka ng tama. The 9 of Swords being clarified by the Hanged Man. Yes. Ngayon, may delay. Yes, may delay because hindi ka makapag-isip ng tama. Lagi kang stuck o laging confused ang isip mo. Hindi ka makapag-isip ng tama. Kaya biglang lumabas si Hanged Man, kailangan mo doon ng enlightenment. Okay? Because si Hanged Man,
sumabit siya sa tree of knowledge. Tapos bumaliktad siya. Nung bumaliktad siya, saka biglang nag-shine ng isip niya. Bigla siyang nalinawan na parang, ay, okay, eto lang pala ang solusyon all along. Nagpakahirap-hirap ako, nagpaka-confuse ako, nagpaka-stress ako sa isang bagay na eto lang pala ang solusyon. You have to shift your perspective sa tulong ni Hanged Man. Bumaliktad ka, hindi literal ha. Ibaliktad mo yung isip mo na parang may iba pang solusyon eh. Meron pang ibang paraan, meron pang ibang option o ibang kalinawan o ibang POV para makawala sa stress, sa worry na to at mahanap ko na yung clarity that I need para makapamili na ako sa landas o yung kung ano yung next big step na gagawin ko moving forward. Okay? Tignan mo naman in the near future, you have the full card. I'm hearing makakapag-decide ka talaga ngayon. Handa ka na talagang kumawala. Both cards are about taking a risk. Both cards are all about doing something new or trying something out na talagang bago sa buhay mo, something na hindi mo pa nagagawa before, very unfamiliar. Ngayon handa ka na talagang humakbang paabante. No? Nakita ko dito na makakapag-decide ka dito. Malalagpasan mo to. And in the near future, you will get a brand new beginning in your life. Bagong lugar, bagong trabaho, bagong relationship siguro. O kaya you are now ready to embrace a new endeavor o a new passion project na matagal mo nang gustong gawin. Bunga ito ng mga bagay na matagal mo ng plano at ito, bababaan na siya into your reality. The impossible before, ngayon posible na. Yung dating nasa isip lang, ngayon nasa reality na at handa mo na siyang ihakbang. So congratulations. I'm very, very excited for you because this is very promising. Diba may katabi niya, Seven of Pentacles, meaning magbubunga yung hinihintay, magbubunga yung sinubukan at magbubunga yung parang bagay na matagal mong inisip at pinagplanuhan at hinanda sa buhay mo. Congratulations. The full cards being clarified by the Knight of Swords. Yes, abante, so good. Quick movement. Nakita ko rito na good news gonna come to you. Good information with the Knight of Swords. Nakita ko dito na parang may dadating sa'yo na balita. Whether a call, text, chat, or email, or someone really coming to you, to your house, to your office place, telling you the good news na, uy, Pisces, makakagora ka na. Uy, Pisces, there is a go signal, approved na. The answer is yes, makakalipad ka na. This is telling you na parang ito na yung time para ihakbang ang paa patungo sa mga bagong bagay, okay? Abangan mo tong good news ito, abangan mo tong text, chat, email, or a confirmation that you are now set off. Makakapunta ka na doon sa bagay na gusto mong tumbukin this time. Congratulations. Wala nang delay, wala nang harang, okay? Kaya huwag ka na mag-worry. Enough of worrying, enough of negative thinking, enough of self-limiting thoughts, okay? In the area of your challenge this week, you have the Judgment card. Telling you na parang yes, okay Pisces, tama na, magising ka na sa katotohanan. Yung bagay na yan ay mali sa'yo. Itong comfort zone mo ay pinipigilan ka mag-grow. Itong taong kinakausap mo, marirealize mo hindi pala siya para sa'yo. So parang ganon, may mga bagay this week na magigising ka sa katotohanan about something. Enlightenment. Dalawang beses lumabas ang Enlightenment card, the Hanged Man at saka Judgment card. Parang madalas ka na makakita ng sign, synchronicities, angel numbers, o kaya quotes sa Facebook or internet na parang naapektuhan ka. Those are signs from your spirit guides na parang ginigising ka, na parang, uy, Pisces, etong gawin mo, ilan gawin mo. Marami ka rin kaibigan siguro o magulang mo na parang sinasabi sa'yo yung payo na dapat mong pakinggan, pero ikaw before, ayaw mong pakinggan, ayaw mong makinig, sarado ang tenga mo, umiiwas ka ganyan. Ngayon, Pisces, sabi ni spirit guides, you have to wake up. Wake up. You need to take a risk on something. At hindi mo kailangan manatili o mag-settle for less. Something new is gonna come to you. Mga bagong bagay. Kaya I'm hearing kailangan mo nang bitawan yung dapat bitawan. At kailangan mo magising dyan. Kailangan mo harapin yung katotohanan about something. Something needs to change. You need to go out of your, I don't know, you need to get out and chase new things because old ways, old tactics, old system ay hindi na gumagana this time, no? So kailangan may magbago, kailangan kang magising talaga. The Judgment cards being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi dito, paano mo makakamit yung bagong simula, yung bagong buhay kung hindi ka magigising, kung hindi mo actionan. You have valuable thing na dapat mong ma-expect. Halimbawa, tsagang-tsaga ka sa trabaho na alirit naman ng sweldo. Nag-overtime ka pero aliit pa rin ang sweldo. So ngayon, kailangan ko daw magising na, uy, there's something out there waiting for me. Bigger, better things na worthy of my time, worthy of my love, worthy of my money, worthy of my effort, worthy of myself. Ngayon, meron doon naghihintay sa'yo na malaking bagay. Blessing, opportunity, pera. Pero kailangan mo daw munang magising.
I don't know kung ano yung dapat mong pagisingan. Baka kasi nagiging delulu ka sa isang bagay o kaya naglalaan ka ng effort, time, money sa isang bagay na hindi mahalaga. At kailangan mo daw hanapin yung worth mo. Kailangan mong hanapin yung worthy ng iyong pawis, worthy ng iyong expertise, worthy ng iyong kabuuan. Okay? In the area of your fortune, ito maganda. This week, you'll be expecting something na mabubuo, something na mapipisa, something na development. May resulta kang ma-achieve this time, no? Whether a call, text, or chat na parang, uy, Pisces, approve ka na. Uy, Pisces, kompleto na ang papers. Pisces, andyan na yung visa, darating na. O kaya package, darating. Bunga to ng pinaghirapan mo, bunga to ng hinintay mo at pinagtsagaan mong makuha at inayos before. The result is here in your hands at makukuha mo siya because in the area of a fortune, yan ang sinasabi sa iyo ng yung spirit guides. Okay? The Seven of Pentacles is being clarified by the Eight of Wands. Yes, wow. Good news talaga to because Eight of Wands is a good news card. Good news after good news after good news. You're on the right direction. Yes, makukuha mo yung matamis na bunga nitong hinihintay mo. Probably a job abroad or meron kang matagal na pinilahan. Meron kang hinihintay na sagot from someone or meron kang hinihintay na confirmation na parang eto na lang talaga yung bagay na matagal mong minimithi. Ang tagal mo naghihintay para dito at ang sagot nandito na. This will give you the good news that you desire. Good news at saka good direction. Sabi ni Spirit Guides, kapag nakuha mo to at tinanggap mo, you are now on the good direction, on the right direction, on the right path. Kaya pag-focusan mo pa yan, huwag ka daw mawawaglit, huwag ka daw madidistract. Just wait, okay? Hintayin mo siya. Mapipisa din yung blessing na yan, mapipisa din yung prutas na yan, makukuha mo yung matamis sa bunga. Kaya just wait patiently and focus on this because good news gonna come to you this week. Congratulations. In the area of your divine advice, ito mapayo sa iyo ng yung spirit guides for the week, you have to work with other people. Okay? I-embrace mo daw yung ability mo to have a collaboration with someone else. Parang sabi rito, you cannot work this alone. Okay? Especially sa mga pangarap mo, sa mga bagong gusto mong tumbukin, sa bagong landas, you're gonna risk something this time. Kung mawala ka na sa nakasanayan mo, at the same time, kailangan mo daw makisama or i-embrace ang company of new people. These people naman, I'm seeing na tatanggapin ka nila, i-embrace ka nila, they will also value you, pakikinggan ka nila, and also your talent and skills mattered para sa kanila. Nakita ko rito na nagiging swak na swak ka naman sa grupo na yan. You are being, I'm hearing na nasa spotlight ka. You're gonna get a reputation with this new group. Magkakaroon ka ng magandang reputasyon, magandang pangalan, a good honor from them. And I'm hearing na dito talaga swak na swak ka. Parang you're enjoying the company of these people. At sinasabi dito ng spirit guides mo na huwag kang mahiya to impart your knowledge, to give your advices, to tell na parang, uy, itong gagawin natin, ito ang naisip ko, ito ang plano ko, what do you think? Ganyan. Huwag ka daw mahiya na ipaalam sa kanila yung ideas mo. Ito yung mga tao na tatanggapin ka at irerespeto yung mga gusto mo i-contribute, irerespeto ka totally, at yung mga ideas mo, yung mga contribution mo. So ngayon, parang you're gonna get your tribe. You're gonna get the people that gonna work as a team. Ganyan. Kaya ikaw naman, kung mawala ka talaga sa comfort zone mo, huwag kang mahiyain. Huwag kang urong-sulong at huwag mong pagpaganahin yung kahiyaan mo, yung iyong pagiging shy, okay? Make sure you stand out. You use your expertise, your talent, your skills. Talagang ipamalas mo yung kakayanan mo, okay? Because marami dito ang aangat ka talaga. You will get the recognition that you need on this job. Kaya huwag mahiya. So good laban, ipakita mo yung kakayanan mo. Ipakita mo kung gaano ka kagaling, okay? The Three of Pentacles being clarified by the Five of Cups. Yes, ngayon, parang sabi dito, kalimutan mo yung pagiging perfect. Kalimutan mo yung pagiging, yung disappointment, yung mga painful memory from the past. Ngayon parang sabi dito, yakapin mo yung imperfections mo. Yakapin mo yung mga bagay na wala ka. Yakapin mo yung mga bagay na asset mo, okay? Para makapag-contribute ka dito. Nakita ko dito, you don't need to be perfect. You don't need to be, parang, you don't need to mask yourself na parang, ang galing-galing ko, ganda-ganda ko, kayang-kaya yan. Parang, you just be authentically you. Okay? Because nakita ko dito na kapag nagpakatotoo ka lang, pinakita mo lang yung kaya mo, pinakita mo lang yung best mo, pinakita mo lang yung skills mo, yung ideas mo. If you just be authentically you, tatanggapin ka nila.
Hindi mo panghihinayangan to. Parang hindi mo ikakatakot to. Don't regret things na parang, uy, wag na lang, baka hindi pwede. Uy, wag na lang. Wag ka magpadala sa takot mo na baka maulit yung past. Baka maulit yung nangyari before. No. Every day is a new opportunity for you to be better, to succeed, to have fun, to triumph. Okay? Kaya kalimutan mo na yung past and now embrace new opportunity in your life. Okay? Ano kaya ang outcome mo, Pisces? Pag-usapan natin later. May hula ka na ba? Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin kung ano yung additional messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guides this week, okay? First, you have Wishbone, a wish granted. Congratulations. Meron ka daw wish na matutupad this week. Congratulations para sa iyo. Another message ko rin natin dalawa. You will be playing a different role. Yes. So nito, magkakaroon ka talaga ng bagong grupo, bagong sasamahan, new community. Talagang magkakaroon ka ng bagong role daw. Talagang mag-stand out ka rito. Kaya huwag ka nang mahiya. Ilaban mo yan. Handshake, a meeting with a stranger could be important. Yes, mga bagong tao ito sa buhay mo. Talaga meron ka pupuntahan, tatahaking bagong landas. Kaya magkakaroon ka ng mga new meetups, new people in your life na talaga na magbibigay sa'yo ng bagong opportunity. Ear, good news. Yes, may good news talaga. Ito yun, good news. You have yoke, feeling tied down or frustrated. Siguro ngayon, frustrated ka nga because ang tayo mong iniisip, hindi ka makahanap ng solusyon at this point. So, kaya yan. This is like a temporary problem. Kaya mo lagpasan yan. You have 4-leaf clover. Yes, great good fortune. Meron kang swerte this time. Napakaswerte mo. Sa panahon ngayon, meron kang good luck and good news. Congratulations. Bigyan pa kita ng additional messages para mas malinaw sa'yo ang tatahakin mo for the week. You have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, bagong landas, bagong opportunity, kaya naman yakapin mo na. Okay? Congratulations para sa'yo. Another message, you have chair empty, someone is living your life. Yes, because may bago kang tatahakin eh. For sure, meron kang iwanan, may mga tao na hindi mo na kayang dalhin sa bagong buhay mo. Normal lang yan, Pisces. Normal lang yan. Another message, you have arrow, you are on the right path. Yes. Regarding some aspect of your life. Yes, nasa tamang direksyon ka talaga. Kaya huwag ka na matakot humakbang. Huwag ka na matakot sumugod pa. Another message of haystack. Karma, you will reap what you have sown. Yes, good karma ito. Meron daw bagong darating sa life mo talaga namang na-achieve mo to because of your hard work. Okay? Bago tayong buksan ang iyong outcome, bigyan mo na kita, Pisces, ng additional messages na kailangan pag-focusan for the week na makatulong sa iyo moving forward. Okay? First, you have failure. Huwag mo isipin na nag-fail ka. Everything is a lesson learned para sa'yo. Nakita ko dito na huwag mo daw isipin talaga na yung nakaraan mo ay failure yun. This is an opportunity sa'yo para matuto at para next time, kung natuto ka na talaga sa mga failures mo in the past, ay hindi ka na mag-fail because you are now a wiser person. Grief, kung meron ka mga bagay na iniyakan mo in the past, especially here with the 9 of Swords, parang tama na, ibangon mo na ang sarili mo, tama na pagkalugmok. You have the chance to wake up, stand up for yourself, and fight, okay? Another message of peace. Ngayon, parating na daw ang katahimikan sa buhay mo. You're now entering a life of very, very peaceful, going to a calmer waters, okay? Tatlong bagay yan dapat mo isipin for the week. Failure, huwag mo isipin failure ka. Time always will tell you na dapat wise ka na ngayon. Grief, okay lang masaktan, okay lang umiyak, okay lang madurog, pero dapat laging babangon. Peace, may kapayapaan sa puso mo at mahahawa ang paligid mo dyan. Okay? Ang outcome mo pag-usapan natin, Pisces, ano kaya ito? May hula ka na ba? But first, ihanda mo na yung isang tanong mo ha. Sa isip lang, wag mo isusulat. Sa isip lang. What is your isang tanong later on? Prepare for that. So Pisces, ang outcome mo for the week, you have 1, 2, 3. Wow, 5 of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang 5. You have 5 of Cups and 5 of Pentacles telling you things are changing for the better. Makakawala ka na sa komuno na to. Struggles mo, mga walang pera, walang pambili, walang bahay, walang pang-paaral sa anak, may sakit ka siguro, o may sakit ang family member. Nakita ko rito, makakaalis ka na. Because you're now ready to leave something behind. Ngayon, magiging clear na ang move mo path forward. Ngayon may advancement na, may pag-andar na, makakawala ka na sa struggle na ito. Things are changing in your life. Congratulations. 5 of Pentacles being clarified by the 3 of Swords. Yes. Lahat ng hardship mo in the past, lahat ng mga natutunan mo, yung failure mo, saka grief mo, nakita ko talaga may peace in your heart this time. Ready ka na to make a choice. Kaya ngayon, humakbang ka na. Nakita ko dito, Pisces, ang dami mo ng pinagdaanan na hardship, struggles. Marami ka ng painful experiences. Kaya naman, anong
ano mo, anong excuse mo para hindi ilaban ito, para hindi sumugal sa mga bagong bagay, para hindi pangarapin yung mga imposible before, ngayon imposible na. Ngayon para maging matapang ka talaga na kumawala sa nakasanayan mo because ang dami mo ng hardship na naranasan, this is the right time for you to really stand up and fight for your future, okay? Napakagandang reading for you, Pisces. This is your June 23 to 29 reading. Hopefully po ay nakaresonate kayo. Kaya naman, punta na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot for the week. Ihanda mo na yung isang tanong mo, Pisces. Concentrate, close your eyes. Iwaksi mo sa isip mo yung ibang bagay and just focus on that one question. Spirit guides, ibigay natin kay Pisces ang sagot sa kanyang isang tanong for the week, okay? Bigyan kita ng isang card and then another one. And then bigyan din kita ng angel number. Angel whisper message pala. I'm sorry. Nagbibigay sa'yo ng kalinawan for your question of the week. Okay? You have 1 and you have 2. Okay. Handa ka na ba sa question mo? Inhale and exhale, Pisces. The answer to your question is 7 of Cups upright. You have the 4 of Wands in reversed. You have the yes card and you have the opportunity. Yes, ngayon nakita ko sa iyo, Pisces, you have now the option. With the 7 of Cups, may lalabas sa mga options. May mga lalabas sa pintuan para sa iyo. Tugmang-tugma here in your angel card opportunity. Magkakaroon ka doon ng bukas sa pintuan opportunity for you this time. Okay? With the 4 of Wands in reverse, nakita ko dito na you're afraid to cross. You're afraid na yakapin siya. Merong alinlangan, may takot, may inhibitions, na overwhelm ka sa mga options mo this time. Na parang, pwede ako dito, pwede ako doon, pwede ako dyan. Sa question mo, yes, the options are here. The possibility of you na yakapin niyang sagot sa question mo is yes. Pero ngayon nakita ko yung alinlangan. Ngayon sabi ni Spirit guides, huwag ka daw matakot. Opportunity ito, yakapin mo and say yes, okay? Yes is your answer. Makukuha mo yan, makatanggap mo yan. This will bring you stability. Pero ngayon, tama na yung takot, tama na yung pangamba. Yakapin siya because this is a very opportune time for you na magkaroon ng mga bagay sa buhay mo. Embrace it, have it. Kaya huwag na magkaroon ng inhibitions, okay? Cross that line, achieve mo yan. Ngayon, maging malinaw sa isip mo because there is a clear opportunity for you here. Yes is the answer for you, Pisces. Wow! Hopefully po nasagot ko ang iyong isang tanong, isang sagot. Sa po kayo naka-resonate here, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.